Magpapadala ng humanitarian assistance ang Pilipinas sa Myanmar at Thailand matapos tumama ang malalakas na lindol doon. Mahigpit namang tinututukan ng pamahalaan ang sitwasyon ng mga Pilipinong apektado ng pagyanig. Si Angela Peñalosa ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Laking pasasalamat ni Aleli na gaya niya walang Pilipino na napaulat na nasaktan o nasawi sa Thailand matapos itong yanigin ng malakas na lindol nitong Biyernes. So far naman po, same po ng sinabi ni Ma'am Paredes, wala naman po talagang nagbigay ng mga news or updates na they need help. Praise God po kasi lahat po talaga they are safe. Even though their apartments. Bagamat walang malakas na aftershocks na nararamdaman at balik trabaho na ang ilan sa ating mga kababayan sa Thailand, tiniyak ng Philippine Embassy na patuloy silang nakamonitor sa sitwasyon para agad makatugon sakaling may mga ilangan ng tulong. Ang Office of Civil Defense naman agad nagpatawag ng interagency meeting kasama ang DOH, NDRMC at ilan pang ahensya ng pamahalaan para sa humanitarian assistance na ipaaabot sa Thailand at Myanmar. Kabilang dito ang deployment sa 3 Philippine Emergency Medical Assistance Team, K9 units, para sa search and rescue, mobile generator, solar-powered lights at tents. Hiling naman ni Aleli patuloy na ipagdasal ang mga biktima ng lindol, lalo na ang mga kababayan natin sa Myanmar na lubhang naapektuhan ng lindol. Let's continue to pray po sa lahat ng mga nabiktima ng lindol, especially po yung mga na-trap po sa collapsed building. Let's continue to pray for them because right now there are still 77 missing individuals on that collapsed building. And please continue to pray as well sa mga kababayan talaga natin na sa Myanmar. Paalala ng OCD sa mga Pilipinas sa Myanmar at Thailand, huwag magdalawang isip na makipag-ugnayan sa ating mga embahada para agad silang matulungan ng pamahalaan. Mula sa Radyo Pilipinas, Angela Peñalosa para sa Balitang Pambansa.